Grabe. Si Attorney Kaufman may hawak na ebidensya. Ebidensya na to kabibigo sa ginawa ng ICC, yung nangongolekta sila, humihingi sila ng mga witnesses. Ebidensya na yan na hindi talaga maganda ang pamumuno ng ICC. Hindi talaga maganda ang justice system ng ICC. Ito yung hawak na ebidensya na posibleng gagamitin ni Attorney Kaufman na ikasisira ng ICC. Ay naku, sirang-sira ng ICC. Oy. Kahit sinong tanungin mo, depende na sa mga sa mga bashers ng mga Duterte, pero yung nakikita ang katotohanan, di ba? Di ba nga, isa sa mga grounds for impeachment ni BBM, itong ginawa niya kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito palang impeachment ni BBM, pwedeng gamitin ni Kaufman na ebidensya na sasampal sa mga taga-ICC. At tingnan niyo, ang presidente ng Pilipinas sinampahan ng impeachment at isa sa mga grounds for impeachment yung pagpadakip ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at nilagay sa ICC. Di ba kabibig? Naku po, magkasanga-sanga talaga yung impeachment ni BBM. Pwedeng gamitin yan kung mag-push through talaga yan. Sabi nila, hindi daw ma-push through kasi wala nang substance. 15 pages lang daw. Yung iba sinasabi na scripted yan, kabibig. O sabi ng iba dyan. Pero kung ating i-analyze ba, posible Posible. Huwag nyo lang maliitin yung nagsampa ng impeachment, mga kabibig. Pero pwedeng gamitin niya ni Kaufman. Di ba? Sana maglabas na rin ang Supreme Court ba ng desisyon sa habeas corpus. Pwedeng gamitin ni Kaufman. At ito yung si Conte, sinupalpal ni Kaufman hinggil sa, yung mga humihingi ng ng mga, tawag dito, ito kabibig i-share ko sa inyo i-share ko sa inyo ang bardagulan ni na Kaufman at Attorney Conte. At ano ang reaksyon ng mga netizen. Ito kabibig, share ko lang. Gusto ko lang i-share sa inyo. Yung iba kasi, ito ang bardagulan nila. Sa pagpapasa publiko ng apela sa mga testigo sa ICC website. Sabi ni Kaufman, such an appeal, in my opinion, should not have been disseminated to the general public on the court's website. Dapat hindi sana yan pinost sa court's website. The court is meant to be neutral body. Tingnan nyo. And the system of law applied is adversarial. Tingnan nyo kabibig. Doon pa lang, maling-mali na ang ICC. This means that equality of arms between the parties to the litigation should be ensured and preferential treatment should not be afforded the prosecution to the detriment of the defense. Tama. So ito yung pwedeng gamitin ni Kaufman na ikasisira ng ICC at posibly ang ICC ay i-release na si Digong. Mali pala yung ginawa natin. Tingnan nyo, nakita ni Kaufman, maling-mali yan. Ito naman si Conte, ang sabi ni Conte, well, bahagi ng court of office of the prosecutor at may karapatan po silang mag-publish sa website na yon. Nasisignal kasi na opisyal na panawagan ng ICC ito, kaya wala po ako nakikitang mali. Wala ka talaga nakikitang mali dahil kasi pabor ka na si Digong ay mahatulan. Pabor ka sa kapwa mo Pilipino dahil At the same time, may sariling page ang defense or may sariling page din ang panawagan para sa mga biktima. Hay, meron ba talaga? Hindi yata namin nakita. Hay, so different page pala. So yung ICC page ay para lang sa sa prosecutor. So yung depensa, parang iniwaglit na lang. Kasi sinabi niya may specific page daw ang defense. So it means hindi pala isa. Yung prosecutor and defense, hindi pala yung isang page na yon. Bakit hinayaan ng ICC? Dapat sana prosecutor ng ICC, iba. Defense, iba. Yung main website talaga ng ICC, dapat iba din yun. Pero hinayaan ng ICC na gamitin ang website para sa mga prosecutor para humingi-hingi ng mga ebidensya. Bakit nakulang pa ba ang ebidensya? Akala ko handa na kayo dahil konti. Akala ko handa-handa na.
ang ICC, hindi pa pala handa ang ICC. Yung nakakalarki naman kayo, nakakahiya naman kayo. Parang nagmukha silang katatawanan. Nagmukha, nanlilimos ng ebidensya. Di ba? Nanlilimos talaga ng ebidensya. Di ba? Sabi sa isang PDP Laban post, ito ha, basahin natin kung ano ang post ng PDP Laban ng lilimos ng tawag dito, ng ebidensya. Nakakahiya yung word na ng lilimos. Sabi dito, Pilipinas, bring him home. Sabi ni Attorney Jimmy Bundok, PDP Arbitration Committee Chairperson. ICC, no. By the way, guys, baka may ebidensya kayo, pasa na lang po. Pinakakahiya ay International Criminal Court ng lilimos ng ebidensya. PDP Laban Arbitration Committee Chairman Attorney Jimmy Bundok to Facebook to comment on the International Criminal Court's ongoing investigation into the Philippine drug war, posting Pilipinas bring him home, ICC no. By the way, guys, baka may ebidensya kayo, pasila lang po. The post comes amid reports that ICC has indicate a lack of sufficient evidence to move forward decisively against former President Rodrigo Roa Duterte. Yung mga drug war yan. In a statement, the ICC clarify pang ICC, the office is appealing for direct witnesses to this incident, including members of the Philippine National Police and the other law enforcement agencies who were involved in this incident to come forward to speak with the members of the office. So kulang pa pala. Wala. Diba, ito ang komento ng mga netizen. Nangangalap ng ebidensya pero si Tatay Digong pa rin hinatulan na, it appears to be a desperate attempt to convict PRRD. Even the justice system seems to have lost its integrity as if there were a promo period to recruit witnesses. Naku, promo period. This is not a joke. A court's proceedings and investigations must be conducted with utmost seriousness, especially when dealing with such grave allegations. Tama. If the prosecution cannot sustain the case due to lack of witnesses, it should not resort to publicly soliciting witnesses through online as if promoting an event. Tama, nakakaya. This constitutes a violation of proper legal procedures in the absence of probable cause arising from credible evidence and witnesses. The accused should be released. Tama. Diba? Considering their allegation that this had taken place without considering that there are true, he outsmart them all. Nasaan na yung 30,000 witnesses? Parang yung aeroplano. Diba? Ang gagawin dyan para isakay papunta ng dahig. Yan kabibig ha. Yan ang komento ng mga netizen nyo yung kabibig. Na parang sabi nila, ano ba naman yan? Ebidensya na yan, Kaufman. Ilagay mo na yan, Kaufman. Ebidensya na talaga yan. Oo, malaking ebidensya na yan. Kaufman, gamitin mo yan para ma-release si Tatay Digong. Para mabigyan laya natin, gamitin mo yung ginawa na maling-mali ng ICC. Ito ang komento ni VP Sara ba? Kung ano ang kanyang komento hinggil sa ICC na humihingi na ng mga naglilimos. Ito komento ni VP Sara ha. VP, recently the International Criminal Court Office of the Prosecutor through their social media platform released a statement asking or appealing to the Filipino people who are allegedly victim of the war on drugs to come out and be a witness to the charges hurled against her father. What's your opinion to this move? Attorney Nicholas Kaufman already gave a comment, no? So his comment includes my opinion because we discussed it before he gave his statement on this matter. So I reflect, my opinion reflects what Attorney Kaufman said. So yan kabibig, no? Kung ano ang sinabi ni Attorney Kaufman, yun ang buod ni VP Sara. Kasi nag-usap sila ni Attorney Kaufman hinggil sa issue na ito. Mas maganda kang bibig. Kasi nga sabi ni Kaufman dito, such an appeal, in my opinion, should not have been disseminated to the general public on the court's website. Tama din naman. Sino bang bobo na mga lawyer at prosecutor na nagsabing mag-post tayo sa ICC website? The court is meant to be neutral body and the system of law applied is adversarial.
This means that equality of arms between the parties of the litigation should be ensured and preferential treatment should not be afforded the prosecution to the detriment of the defense. So ito palang kabibig, ebidensya na to ni Kaufman. Dito na nayari ang ICC sa kanilang kagawan. Halata naman talaga wala talaga silang ebidensya. 'Di ba?